Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, kukumustahin muli natin itong UPeso Philippines. So si UPeso ay nagawan po natin ng review at napakilala po natin dito sa Usapang Loan at Online Lending. Medyo matagal-tagal na, noong October 2021. Mag-2 taon na po siya next month. So sa ngayon, ang UPeso ay medyo marami na po ang I think kumuha sa kanila ng pera, umutang sa kanila, dahil sa kasalukuyan po ay more than 1 million na po ang total number of downloads nila. Mula nung ginawa natin ito ng review na konting-konti pa lang, I think nasa 10,000 pa lang that time. So sa 2 taon, mahigit 1 million agad sila. Ang problema lang kasi dito, ang kanilang star ratings ay napakakulilat po. 3.9 star ang kanilang nakuha out of 24,800 plus na mga nagbigay ng kanilang reviews. Ano ba si UPeso noon at ngayon? Mayroon bang pagbabago? Mayroon bang kaibahan? Lalong-lalo na sa kanilang processing fee, sa kanilang interest, at the way na naniningil sila kapag in case na mayroong hindi talaga natin matansya yung panahon, hindi natin kontrolado yung panahon, at sa ayaw at sa gusto natin, mayroon talagang mga times na kahit good peer man tayo sa simula, mayroon talagang mga times na medyo malagay tayo sa alanganin. Kaya ngayon, re-reviewin muli natin si UPeso Philippines. Si UPeso Philippines po ay matagal-tagal na rin ito. Kung hindi ako nagkakamali, 2018 ata sila nagsimulang namamayagpag sa mga online lending apps. Isa sila sa mga unang mga lumabas sa Play Store na nagpapautang online. At wala masyadong hinihinging mga requirements, at hindi din po sila super strict pagdating po sa evaluation at review. Dati, medyo matagal-tagal yung yung review nila at evaluation ng loan application, pero nagdaan ang mga buwan at taon, nag-adjust sila at nagiging madali na. Pero yung 3 factors natin na tinitingnan ay ganun pa rin ang gagawin natin ngayon sa pagre-review sa kanila. Dapat ang factor number 1, rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat po hindi na po sila loan shark. Kasi kung matatandaan niyo po or napanood niyo po yung video namin sa kanila noong 2021, sila po ay loan shark. Then pangatlo, dapat po hindi data privacy violators. Sa unang pakilala natin kay UPeso, data privacy violator sila. Ibig sabihin, nangaharas po ang kanilang mga collector. So magda2 taon na next month. So ano na po ang nangyayari kay UPeso? Si UPeso po ay hindi lang po sila ang sulong online lending app na hawak ng UPeso.ph Lending Corporation. So yung UPeso.ph Lending Corporation, yun po yung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Marami po silang app. So kung nasubaybayan nyo po yung mga reviews namin ng iba't ibang mga app, mayroon pong mga sister company si UPeso. So sa factor number 1, pasado po si UPeso dahil rehistrado po siya sa Securities and Exchange Commission. Kumusta naman po ang factor number 2, yung pagiging loan shark? Mayroong nabago ba? Well, sa tinagal-tagal ni UPeso hanggang ngayon, ni isang magandang mensahe mula po sa kanilang borrowers ay wala po tayong natanggap. So karamihan po sa mga nag-comment sa ating mga video about UPeso, puro po reklamo. Nandyan na yung mataas ang interest rate. Nandyan na yung malaki ang processing fees. At nandyan na yung napaka-iksi lang ng loan term. 7 days, 14 days, kailangan mo nang ibalik yung pera sa kanila. And then, ang masama pa dyan, kailangan mong bayaran ng buo. Otherwise, lalaki pa rin ang utang mo sa kanila. So, kailangan mong
bayaran in full within 7 days. Kung 7 days po ang binigay nila, mayroon din po kasing mga borrowers na binigyan nila ng 14 days. Pero itong si UPeso, kahit matagal na sila, wala po silang pinalabas na VIP app. Dapat may UPeso VIP, wala po silang pinalabas na gano'n. So sa factor number 2, X po si UPeso. Loan shark pa rin siya until now, kahit 2 taon na. How about sa factor number 3, ang pagiging loan shark, pagiging data privacy violators. Hanggang ngayon po ay gumagamit pa rin si UPeso ng third-party collectors. Yung mga third-party collectors ay sila po yung mga taong namumuwersang maningil, walang patawad, hindi kayang pakiusapan, wala talagang konsiderasyon. Once na nag-overdue kayo or incoming na yung due date nyo, tapos wala kayong pambayad, at tatawag kayo sa kanila, kukontak kayo sa kanila, makikipag-deal kayo sa kanila, makikipag-usap kayo sa kanila, wala pong mangyayari dahil yung mga third-party collectors po nila ay hindi po talaga papayag at hindi pwedeng pakiusapan. Once na lumagpas na po kayo at nag-overdue na po yung yung loan ninyo, automatic po sila manggugulo sa pamamagitan ng pagte-text at pagtatawag sa inyo. Walang pahinga po yan. Aabot ng 100 to 200 missed calls kung hindi nyo sasagutin yung mga tawag nila. And then, kakatanggap din kayo ng mga masasamang text messages. Oo. Mga malulutong na mura. Mga panghaharas na salita. Yan po ang gagawin nila. At kahit 10 oras na po na gabi, nandyan pa rin sila. Nanggugulo pa rin sa inyo. At hindi lang yun. Nambabanta din po sila. Yun yung pinaka-worst talaga na gagawin nila. Bago sila magbabanta, mayroon pa silang gagawing pamamahiya. Ano may yung mga pamamahiya? Lahat ng mga taong nasa contact list mo or nasa phone book ninyo ay kukunin po nila yan, hihigupin po nila yan during po sa iyong loan application. Nung binigyan ninyo sila ng access sa inyong phone book, yan po, makikita po nila yan kung sino yung laman ng inyong phone book at yun po sila lahat. Iti-text po yon ng mga pamamahiyang text messages. Ipapahiya ka, babalik rin nila, gagawin nila na ikaw ay umutang, ginawa mo silang kumikir at hindi mo pinapaalam sa kanila. So magagalit yung iba, lalo na yung mga walang kaalam-alam about online lending app. Pero yung mga open-minded na, so pagtatawanan na lang nila yung mga ganong text messages at ibablock na lang nila. Kaya maging mapanuri at mapagmatyag talaga tayo sa pangungutang online. Hindi po lahat ng opportunity na inaakala natin ay magbibigay ng kaginhawaan sa ating buhay, lalo na financially, dahil ang mga online lending app ay talagang walang ibang habol sa inyo kundi kumita. Hindi po para tumulong. Walang magandang maidudulot yung mga loan shark na online lending. At ang pinakamasama nito at pinakamasaklap, out of 100%, siguro 99.99%, lahat po sila ay loan shark. So, konti lang, mabibilang lang sa kamay ang hindi loan shark at masasabi natin na pwede natin silang mautangan at mabibilang lang sa kamay yun. Oo. Kaya, guys, please, hanggang ngayon po, si UPeso ay hindi pa rin namin rekomendado dito sa usapang loan at online lending. Layuan nyo po sila dahil hindi po sila makakatulong sa inyo. Tutulungan lang kayong ibabaon pa sa utang at bibigyan kayo ng sakit ng ulo at problema sa finances at sa budget ninyo. Kaya please, kung nagustuhan nyo po ang video na to, tulungan nyo po akong ma-share ito at i-like nyo po ang video na to, and then mag-comment po kayo para sa inyong mga opinion, at kung mayroon kayong gustong reviewin din natin, i-comment nyo po sa video na to or sa ibang mga video namin. Shout out sa lahat ng mga viewers namin. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, Usapang Loan at Online Lending. Shout out sa ating mga subscribers. Road to 32,000 subscribers na po tayo. Please tulungan niyo ang Usapang Loan at Online Lending para marami pong matulungan natin na hindi po mapahamak sa mga online lending app. Sa mga members ko po, maraming salamat at more blessings po sa inyo. Abangan niyo po ang ating next review. Maraming salamat po. Paalam.